Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po'y muling nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Diyos at tayo po ay nasa ikasyam na bahagi o kabanata na ng aklat ng Levitico. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupulit nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon. Dalangin namin, samahan niyo kami, turuan niyo po kami, at sa aming pag-aaral, ikaw ay mas makilala namin, Panginoon, at mas maparangalan sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Verse 1, sabi dito ng ikawalong araw, ipinatawag ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak at ang mga pinuno ng Israel. So, mapapansin po natin ang sabi dito sa ikawalong araw. Natatandaan po natin sa Kabanata 8, nakita natin na ang araw ng consecration o pagtatalaga ay umaabot ng 1 linggo or 7 days. So, pagkatapos po ng 7 days na yun, nagpapatawag po o ipinatawag ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak at ang mga pinuno ng Israel. So, makikita po natin hindi ganun kadali ang proseso ng pagtatalaga. At hindi rin ganon kaikling panahon. So, ang araw na ito, ang ikawalong araw ay tumatayang ang bagong araw, no? Ang bagong umpisa ng pagiging priest or pari ng pag-amang Aaron at ng mga anak niya. At napapansin po natin na ang pagdiriwang na to ay hindi lamang para kay Moses at kay Aaron, maging ng kanyang anak, mga anak, no? Kasama rin po dito o kabahagi rin dito ang mga pangunahing pinuno ng mga Israelita. Ayan. So, dahil sila yung mga pinuno, sila yung kumakatawan sa buong bayan ng Diyos. Ayan. So, yung elder na tinatawag dito, no, sila yung so, alam naman po natin, no, sa lahat ng kultura, ang mga elder o yung mga matatanda, kinikilala rin ang kanilang kapangyarihan at ang kanilang karunungan pagdating sa mga mahalagang mga usapin. Okay, verse 2, sinabi kay Aaron, kumuha ka ng isang batang toro, isang lalaking tupa na walang kapintasan, at ihandog mo kay Yahweh. Ang unay handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ang ikalaway handog na susunugin. Kung mapapansin po natin, no, itong araw na ito ay araw matapos ang 1 linggong pagtatalaga, no? So, 7 days silang itinalaga. Pero bakit? Pagdating dito sa verse 2, sinasabi po na kumuha sila ng isang batang toro at isang lalaking tupa na walang kapintasan at ihandog kay Yahweh. So, ano yung purpose nito? Ang purpose nito ay para sa kapatawaran ng kasalanan, no? So, dito makikita natin na yung pagtatalaga, no, yung seremonya ng pagtatalaga sa kanila ay hindi nangangahulugan na sila ay perfecto na, no, or sila ay sobrang linis, no. Dito makikita po natin na pwedeng sa mga pagkakataon na yon ay nagkakasala din sila. Ayan. So, dito talaga napakahalaga ng holiness, napakahalaga ng kalinisan sa harapan ng Panginoon. At alam po ni Lord, no, hindi man yan hayagan, still alam ng Diyos kung ano yung laman ng ating mga puso at kaisipan. So, kahit ano pa ang ihandog, no, at kahit gaano kadami pa yung hayop na ihandog, talagang hindi po talaga nito malilinis ng perpekto, no. Makikita po talaga natin na tanging si Jesus lang, ang Messiah lamang, ang perfect sacrifice. Okay. So, dito po talaga yung paglilinis ay hindi once, no, dito sa panahon ng Old Testament ay hindi lamang minsanan. So, every time na nagkakasala kayo need to offer, no. Verse 3, sabihin mo naman sa bayang Israel na magdala sila ng isang lalaking kambing bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Magdala rin sila ng isang guya at isang batang tupa na parehong 1 taon ang gulang at walang kapintasan bilang handog na susunugin. Pagdalhin mo sila
Murin sila ng isang toro at isang lalaking tupa upang ihandog kay Yahweh bilang handog pang kapayapaan. Ihahandog nila ang lahat ng ito na may kasamang harinang hinaluan ng langis. Gawin ninyo ito sapagkat ngayon magpapakita sa inyo si Yahweh. Dinala nga nila ang mga ito sa harap ng toldang tipanan ayon sa iniutos ni Yahweh o ni Moises. Nagtipon ang buong bayan sa harapan ni Yahweh. Sinabi sa kanila ni Moises, ito ang utos ni Yahweh na dapat ninyong tuparin upang mahayag sa inyo ang kaluwalhatian niya. Makikita po natin na ito rin yung same na ipinagawa ng Panginoon kina Aaron at sa kanyang mga anak. Subalit ngayon ay muli inuutusan ng Diyos ang kanyang bayan na muling magdala ng handog, isang lalaking kambing, batang tupa, isang guya, isang toro at lalaking tupa, no? Bagaman ito po ay kapareho din ang nangyari sa mga nauna, ngayon ay mayroong pagbabago, no? Ang pagbabago or ang bagong magaganap ay ang pagpapakita ng Panginoon sa kanila, or let's say or maaaring sabihin natin na may ipamamalas ang Diyos sa kanila. Verse 7, kay Aaron naman sinabi ni Moises, lumapit ka sa altar at ialay mo roon ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ang handog na susunugin para sa iyo at sa iyong sambahayan. Dalhin mo rin ang handog ng mga tao upang sila'y matubos din sa kanilang mga kasalanan. Iyan ang iniutos ni Yahweh. So dito po makikita natin as priest, or bilang isang pari, kailangan ay ayusin muna ni Aaron yung kanyang sarili o yung kanyang kasalanan sa harapan ng Panginoon bago pa lang siya tatayo bilang tagapamagitan or bilang pari na tagapamagitan ng tao sa Diyos. So makikita po natin yung pagiging pari ni Aaron ay para sa karangalan ng Panginoon, at para din sa kapakanan ng taong bayan, Hindi po yan para sa kanyang sariling kapakanan. Makikita natin ang pagiging pari o yung pagiging high priest, ay isa sa napakataas at napakahalagang gampanin, or napakahalagang posisyon, pero ito po ay may napakalaking pananagutan. Ayan. So verse 8, lumapit nga si Aaron sa altar at pinatay ang guya bilang handog para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Ang dugo nito ay dinala ng mga anak ni Aaron sa kanya. Inilubog naman niya sa dugo ang kanyang daliri at nilagyan ang mga sungay ng altar at ibinuho sa paanan nito ang natira. Ngunit ang taba, mga bato at ang ibabang bahagi ng atay at ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan ay sinunod niya sa altar gaya ng utos ni Yahweh. Ang laman at balat nito ay sinunod naman niya sa labas ng kampo. Pinatay rin ni Aaron ang handog na susunugin. Ibinigay sa kanya ang kanyang mga anak ang dugo nito at ibinuho sa paligid ng altar. Ibinigay din sa kanya ang kinatay na handog at kasama ng uloy, sinunod niya ang mga ito sa altar. Hinugasan niya ang laman loob, mga hita at sinunod din sa altar kasama ng iba pang bahagi ng handog na susunugin. So again, nakikita natin na pinatay ni Aaron ang guya sa altar bilang handog para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. So talagang dapat bago ka talaga, parang parang sa ating kapanahonan ngayon, bago ka magturo, situit na ikaw, yung itinuturo mo ay iyong ginagampanan o ginagawa. Kaya papaano mo dadalhin ang sala ng taong bayan o ng iyong mga nasasakupan sa Panginoon kung ikaw mismo ay may kasalanan, So, kailangan talaga isettle mo muna yung kasalanan mo sa Panginoon bago mo isisettle yung kasalanan ng iba sa Panginoon. Verse 15, pagkatapos inilapit sa kanya ang lalaking kambing at pinatay niya ito bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng buong sambayanan. Ang handog na susunugin ay inihandog din niya ayon sa utos. Kumuha siya ng isang dakot na harina mula sa handog na pagkaing butil at sinunod ito
sa altar kasama ng handog na sinusunog sa umaga. Sa kahuli-huli ay pinatay niya ang toro at ang lalaking tupa, ang handog ng mga tao para sa kapayapaan. Ang dugo nito ay dinala kay Aaron at ng kanyang mga anak at ito naman ibinuhos niya sa paligid ng altar. Ang taba naman ng mga ito, ang nasa buntot, ang mabalot sa laman loob, mga bato, at ang ibabang bahagi ng atay ay ipinatong niya sa mga dibdib ng mga handog. Pagkatapos, ang mga taba ay sinunog niya sa ibabaw ng altar. Ang dibdib at kanang hita ng mga hayop ay ginawang natatanging handog para kay Yahweh ayon sa iniutos ni Moises. Kung mapapansin po natin kung ano yung iniutos doon mula sa chapter 1 hanggang chapter 7 ay sinunod po nina Aaron at ang kanyang mga anak kung saan merong sin offering, yun yung lalaking kambing, merong burnt offering, yung handog na susunugin, merong grain offering o yung handog na butil, yan yung harina, meron ding peace offering para sa kapayapaan, yan yung toro, at saka yung lalaking tupa para sa wave offering. Dito makikita po natin na kung paano silang nag-aalay ay according sa kalooban ng Panginoon, according sa pamantayan ng Diyos, hindi po sa pamantayan ng tao. At mapapansin po natin na habang ginagawa nila, sila ay under pa rin ng supervision ni Moises. Ayan, verse 22, itinaas na Aaron ang kanyang mga kamay at binasbasan ang mga tao. Pagkatapos bumaba siya mula sa altar na pinaghandugan niya. Si Moises at Aaron ay pumasok sa tulog ng tipanan. Paglabas doon, binasbasan nila ang mga tao at nakita ng lahat ang maningning na kaluwalhatian ni Yahweh. Sa harapan niya, nagkaroon ng apoy at tinupok ang handog na susunugin pati ang taba na nasa altar. Nang makita ito ng mga tao, sila ay napasigaw at nagpatira pa. So makikita po natin dito na hindi lang inari ni Aaron yung blessing, kundi binasbasan niya rin yung mga tao kasi yung heart niya is to bless the people. At dahil po dito ay nagpakita ang Panginoon sa kanila. Ayan. Ang apoy na tumupok sa mga handog na susunugin pati sa mga taba na nasa altar ay nagsisimbolo na tinanggap ni Yahweh ang kanilang mga handog. Ayan. Dito po makikita natin kahit gaano kagaling at kahit gaano pa yung anointing ng lingkod ng Diyos, wala pa rin siyang kakayanang pagpalain ng mga tao. Tanging ang Panginoon lang ang pwedeng mag-bless, magpala sa kanyang bayan. Ang tanging magagawa lang ng kanyang mga priest, pari, or mga itinalagang namumuno ay ang maging tagapamagitan at maging kasangkapan ng Diyos para sa pagpapala ng mga anak niya. Wala pong malinaw na description or pagsasalarawan ng presence ni Lord kung paano ito bumaba, pero ang malinaw lang po ay merong apoy kung saan ay tumupok dun sa mga handog. Yan. So, isa pong mahalagang makita natin na kapag tama yung ating paghandog at ito ay naaayon sa nire-required ng Panginoon at tama yung puso natin, sigurado pong tatanggapin niya yung ating mga handog. Marami pong pangyayari, kwento dito sa Biblia. Isang magandang halimbawa na kung paano tinanggap ng Panginoon ang mga handog, katulad dito sa pangyayari sa Leviticus chapter 9 verses 24. Isa na po dito ay ang nangyari sa panahon ni Gideon sa aklat po ng Judges chapter 6 verse 21. Ang sabi dito, ang karne at ang tinapay ay hinawakan ng anghel ni Yahweh sa pamamagitan ng tungkod. May lumabas na apoy mula sa bato at nasunog ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, ang anghel ni Yahweh ay nawala sa kanyang paningin. So, gaya po ng pangyayari kay Aaron ay gumamit din ang Panginoon ng apoy para tupukin ang handog. Kasama po nito ay ang nangyari kay Manoah
no, sa aklat po ng Hukom, no, Kabanata 13, talatang 19 hanggang 23. Sabi po dito ay, noon din si Manoah ay kumuha ng kambing at handog na pagkain butil. Sinunog niya ang mga ito sa ibabaw ng isang malaking bato bilang handog kay Yahweh na gumagawa ng kababalaghan. Nang nagliliyab na ang apoy, nakita ng mag-asawang Manoah na ang anghel ay umakyat sa langit sa pamamagitan ng apoy. Nagpatiraw pa ang mag-asawa sapagkat noon nila naunawaan na ang nakausap pala nila ay isang anghel ni Yahweh, hindi na nila muling nakita ang anghel. Makalipas ng ilang sandali, sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, tiyak na mamamatay tayo sapagkat nakita natin ang Diyos. Ngunit ang sagot sa kanya ng kanyang asawa, kung papatayin tayo ni Yahweh, hindi sana niya tinanggap ang ating handog. Hindi rin sana niya pinahintulutang masaksihan natin ang lahat ng ito, ni sabihin ang mga narinig natin. So, marami pa po ang mga halimbawa kagaya na nangyari kay David sa 1 Chronicles chapter 21 verse 26, kay Solomon, 2 Chronicles chapter 7 verse 1, at kay Elijah sa 1 King chapter 18 verse 38. So, marami po na nagpapatunay na isang paraan ng Diyos na tanggapin ang ating mga kaloob or ng kanilang kapanahunan sa pamamagitan po ng apoy. At alam din natin, no, na yung fire or yung apoy po ay nagpapahiwatig din po ng presensya ng Panginoon or nagsasalarawan ng presence ng Diyos. Kaya nga sa Deuteronomy chapter 4 verse 24, sinasabi dito, the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. Ayan. So, even po sa panahon ni John the Baptist sa Matthew chapter 3 verse 11, sabi niya dito, John the Baptist promised Jesus would come with a baptism of the Holy Spirit and with fire. Maging sa Acts chapter 2 verse 3, no, the Holy Spirit manifested His presence on the day of Pentecost by tongues of fire. So, kasama po dito sa Luke 12 verse 49, sinabi ni Jesus, no, I came to send fire on the earth and how I wish it were already kindled. So, dito po makikita natin na nagmamanifest, no, yung presence ni Lord or nagpapakita yung presensya ng Panginoon sometimes with the fire. Kaya naman nung nakita ng mga tao, no, sila ay nagsigawan sapagkat ay inihayag ng Panginoon ang kanyang kadakilaan, ang kanyang presensya sa pamamagitan po ng apoy. So makikita po natin, no, kinakailangan natin ng matyaga at maingat na pagsunod sa kalooban ng Panginoon when it comes to offering, no? So kagaya dito, meron tayong sinasabi na sin offering, burnt offering, grain offering, peace offering, and wave offering. So, lahat ng ito ay tatanggapin lang ng Panginoon kung ito po ay iaalay natin sa Kanya ng base sa Kanyang kalooban, hindi sa kalooban natin. Kasi now, laging nagiging bukang bibig ng tao na kailangan pag nag-alay ka is yung bukal sa iyong loob, no? Bakit? Yung loob ba natin, yung kalooban ba natin ang tinitingnan ng Diyos pagdating sa pag-aalay? No. Ang Diyos kailanman hindi bababa ang standard niya pagdating sa mga kaloob. Kaya kailangan po tayo yung susunod sa kalooban ng Diyos sa pamantayan ng Diyos at hindi ang Diyos ang susunod sa pamantayan natin. Kaya sana po ay napagpala tayo sa Kanyang salita at muli pagpalain na tayo ng ating Panginoon at kay Jesus pa rin ang papuri. God bless everyone.